Sa nakaraan, sinimulan na ng ating bida ang pagbibigay ng mga posisyon sa mga tauhan nito. Nagulat ang lahat sa mga sinabi ni Ghislaine, iyon ay dahil napakaraming posisyon ang binigay nito kay Claude. Dahil doon ginusto ni Claude na umayaw na at bumalik na lang ng Austin, kaya lang parehas sila Belinda at Gillian ay nalait ng gusto si Claude na talagang halos kainin ito ng lupa, kaya lang imbis isipin ito kung paano itataas ang kanyang sarili sa mga pangit na salitang binato sa kanya, nakita nito si Kaor at ito ang tinire niya, pinakyuhan niya ito, kaya agad nang sumugod si Kaor at papatayin niya si Claude. Pagpapatuloy. Nagulat si Claude nang biglang tumakbo pasugad sa kanya itong si Kaor na dala-dala nito ang kanyang espada, kaya napa-atras itong si Claude na takot. Nagulat, iyon ay dahil kahit nasa harapan ng Baron walang takot o walang pakialam ang mga tauhan nito, kaya nasabi ni Claude, walang hiya. Anong lugar ba tong napuntahan ko? Walang taong matino rito, hindi lang si Ghislaine, kundi lahat ng mga tauhan nito rito, lahat sila sira ulo. Sabi ni Claude na naghahanap na ng lugar na maaari nitong puntahan para makatakas. Nang makalapit na itong si Kaor agad niyang winasiwas ang kanyang espada para tagpasan ang braso nitong si Claude, kaya lang hindi braso ang tinamaan nito. Isang tinog na bakal ang maririnig matapos tumama ang espada nito, iyon ay dahil sinangga ni Gillian gamit ng palakol nito ang pag-atake ni Kaor sa itaas pa lamang. Buwisit katanda, umalis ka sa harapan ko. Tuturuan ko ng leksyon ang walang kwentang nilalang na iyan, napakabastos niya, o gusto mong ikaw ang unahin ko, galit na sabi ni Kaor na talagang nagpupumilit ito na putulin ang braso ni Claude. Huwag kang masiyadong matapang, inilabas mo pa talaga ang espada mo sa harapan ng ating kamahalan, gusto mo bang mamatay? Pagbabanta ni Gillian, at ikaw, pwede mong ilabas ang palakol mo na iyan. Palaban na tanong naman ni Kaor na sila naman ni Gillian ang nagkakainaitan ngayon. Huwag kang hangal, ginamit ko lang ito para pigilan ang gagawin mo, kaya oo. Pwede ko itong gamitin. Ang dalawang ito na ngayon ang nagbabangayan, si Belinda naman ay agad na nagtakip ng kanyang bibig sa gulat, pero kitang-kita sa mga mata nito na natutuwa siya sa nangyayari. Si Claude naman ay bahagyang natawa, iyon ay dahil hindi nakalapit sa kanya si Kaor, kaya hindi ito nakaganti sa kanya. Dahil sa pangyayaring ito, nakalimutan nila ang usapin patungkol kay Claude, at naging mainit na ang tensyon dahil kay Kaor at kay Gillian na parang magpapatayan pa. Tumigil kayo, sabi ng ating bida nang malakas ang kanyang boses pero mahinahon lang ang tono nito. Iyon ay dahil inihagis nito ang kanyang espada sa gitna ni Gillian at Kaor ngayon na nagtatalo. Dahil doon agad-agad umatras ang dalawa sa isa't isa, na wala nang gumagalaw sa dalawang ito. Iyon ay dahil kitang-kita nila sa kanilang harapan ngayon ang espada ni Ghislaine na napakalalim ang pagkakabaon sa sahig kung saan sila nakatayo kanina. Muling nagsalita ang ating bida, maraming tao ngayon rito, kung gusto ninyong magpatayan mamaya, lumabas kayo doon kayo maglaban. Sinermona ni Ghislaine ang kanyang mga tauhan, iyon ay dahil kailangan pa rin niyang ipakita ang kanyang authority bilang pinuno nilang lahat, kaya kang hindi maitago sa mukha nito ang tuwa sa kanyang nakikita. Dahil ginaganahan talaga ito pag may mga ganitong tagpo, dahil naalala niya ang panahong may hawak pa itong pangkat ng mga mercenary, dahil may mga pagkakataon na naglalaban-laban ang kanyang mga tauhan bilang kasiyahan lang ng kanilang grupo noong una niyang buhay. Matapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, agad niyang nilingon si Claude, at sumagi sa isip nito na unti-unti nang lumalabas ang totoong kalikasan ng pag-uugali ni Claude. Dahil sa kanilang unang buhay ni Claude, ganitong-ganito raw ito. Madalas laging nasa sampal o nasa supok ng mga mercenary, dahil laging kinakalaban si Ghislaine. Si Claude ay talagang mataas ang tiwala niya sa kanyang mga abilidad at talino, kaya lang talagang pangit lang itong magsalita, kaya madalas itong may makatalo sa mga mercenary, lalo na kung kaparehas niya ito ng ugali, natatawa-tawa na lamang si Ghislaine nang maalala ang mga sandaling iyon. Si Claude ay talagang mahilig na buwaysetin ang mga tauhan ng ating bida na mga mersenaryo. Talagang madalas ginagalit niya ang mga ito, lalo na si Kaor, kaya madalas talagang sinusugod ni Kaor itong si Claude, tapos makikisali ang iba, kaya mauuwi ito sa matinding gulo at bugbugan ng mga tauhan ng ating bida, at pagkatapos noon ay magtatawanan lang ang mga ito, at mag-iinyuman na parang walang nangyari. Ito ang takbo ng buhay ng pangkat ng ating bida noon. Masaya ang mga ganung panahon ng ating bida noon, kaya lang hindi na pwedeng ganun lamang ang maging takbo uli ng kanilang buhay ngayon,
kaya napailing-iling na lamang ito para alisin sa kanyang mga isipan ang masasayang sandaling iyon na hindi na dapat maulit, dahil sa panahong ito hindi na sila mawawasak at matatalo, kung ang kasayahan na kanilang pagdadaanan ay hanggang matalo nila ang lahat ng mga kalaban ng ating bida. Dahil sa nagkakagulo na si Kaor at si Gillian, at naghagis ng espada itong si Ghislaine sa pagitan ng dalawa, ang mga tao sa paligid ng mga dating opisyal ay nadismaya sa mga nangyari. Anong kaguluhan ito? Nilabas nila ang mga espada kahit nasa harapan nila ang Baron. Base sa mga narinig ko, ang mga tauhan ng ating Baron ay mga mercenary, mga walang modo, mga bastos, tapos ang ating Baron tinawanan lang niya ang ginawa ng mga tauhan niya. Sira ulo ata rin ang ating bagong pinuno. Ano na mangyayari sa lugar na ito? Sabi ng mga dating opisyal. Ganito naging reaksyon ng mga dating opisyal iyon ay dahil kahit nangungurakot ang dating pinuno ng lugar na Fenris, pinanitili pa rin ito ang kanyang dignidad sa harapan ng kanyang mga tauhan, kaya hindi sanay ang mga ito ngayon sa ugali ng ating bida at ng mga tauhan nito. Sabi pa ng mga dating opisyal, marami na tayong mga nakitang mga bandido, ang ating Baron ay walang pinagkaiba sa mga iyon, katulad rin siya ng mga mabababang uri ng mga mersenaryo. Talagang katapusan na ng lugar na ito, sabi ng mga ito, na lumiit ngayon ang tingin nila kay Ghislaine. Dahil doon, napayuko na lamang ang mga ito, nagpapanggap na hindi nila nakita ang mga nangyari. Wala rin isa sa kanila ang nang-ahas na nagsalita patungkol sa kagandang asal sa harapan ng Baron sa oras na nagpupulong. Muling nagsalita si Ghislaine para tapusin na ang gulo. Sabi nito, naiintindihan ko ang inyong mga concern na masyadong maraming trabaho ang binigay ko sa isang tao. Huwag kayong mag-alala, sigurado akong magagawa niya iyon. Tama ako, di ba Claude? Tanong ng ating bida kay Claude na nakatingin pa ito ng makahulugan sa ating bida. Oo. Sagot nitong si Claude na medyo nag-alinlangan ng bahagya pero sumang-ayon rin. Iyon ay para patunayan niya na mali ang mga sinabi ni Belinda at ni Gillian, para itaas muli ang kanyang sarili, na hindi niya alam ay umikot lang siya sa plano ng ating bida, na lahat ng sinabi ng dala para ibaba siya ay para tamaan ang pride ni Claude at patunayan sa lahat na mali ang mga negatibong paratang sa kanya. Matapos sumangayon si Claude sa sinabi ng ating bida na kaya niya ang mga trabaho, tinignan niya ang mga tao, kaya lang ang mga dating opisyal ay nakayuko parent, at bahagya lang na sumusulyap sa kanya at inaalis rin kaagad ang kanilang mga mata, na sa pakiramdam ni Claude ay mababa ang tingin sa kanya ng mga tao, kaya nalungkot ito, na ang itsura ng kanyang mga mata ay talagang talunan. Anong nangyari? Anong ginawa ko? Bakit ang baba ng tining nila sa akin? Hindi pa naman nila nakikita ang mga kaya kong gawin, sabi ni Claude na talagang nalulungkot ito. Naalala pa nito ang sinabi ng ating bida bago sila umalis ng Austin, sumama ka sa aming sa Fenris, sa lugar ng Luthania, at bibigyan kita ng pakpak para makalipad at magamit mo ang lahat ng iyong mga abilidad. Hindi ito ang nakikita ngayon ni Claude, iyon ay dahil sa mga nakakapanglumong tingin sa kanya ng mga tao. Hindi nagsinungaling si Ghislaine, binigyan talaga siya ng pakpak ng ating bida. Ayon nga lang ay talagang isang napakalaking pakpak at napakabigat ito sa kanya ngayon. Ngunit sa oras na magawa niya itong ikampay ay malayo ang mararating ni Claude dahil sa laki ng pakpak na nilagay ni Ghislaine sa kanyang balikat. Sabi ni Claude, kainis. Nag-uuna ako, pero ganun pa rin ang tingin nila, hindi na ako makaka-back out nito. Sabi ni Claude na nanlulumaw talaga sa kanyang sitwasyon, iyon ay dahil hindi niya nakikita ang mga bagay na nakikita ni Ghislaine patungkol sa kanya. Hindi lamang iyon, dahil matapos siyang tawaging adik sa sugal, isang hangal, mangmang, sira ang ulo, hindi marunong magbasa, imposible na raw siyang maka-back out ngayon. Tapos may malaki pa siyang utang kay Ghislaine na hindi rin niya alam paano niya babayaran, kaya wala na talaga itong nagawa. Nakalaylay na bagsak ang ulo nito, at nagsabi, gagawin ko ang aking makakaya, sambit nito na talagang parang katapusan na ng kanyang buhay. Sabi na lang ni Claude sa sarili na sa umpisa lang raw ito mahirap, pero pag nagawa niya ng tamang estratehiya kung paano ito pamumunuan, tiyak gagaan daw ang lahat ng nasa balikat niya. Dahil pumayag na si Claude at nagsabi na gagawin niya ang best niya, nangiti na si Ghislaine, at nagsalita pa itong muli. Mahusay, tama, maaaring napakarami nga ng trabaho mo ngayon at baka mahirapan ka, pero sa umpisa lang iyan, alam kong magagawa mong ma-handle ng maayos iyan, sabi nito. Sinabi ito ng ating bida na mula talaga sa kanyang puso, hindi para lokohin lang si Claude, kundi talagang sigurado ito na kakayanin ito ni Claude,
dahil sa nauna nilang buhay mas maraming trabahong ginagawa araw-araw si Claude at nagagawa niya ito ng maayos at may oras pa itong natitira para sa kanya. Binigay itong lahat ng ating bida kay Claude, iyon ay dahil wala na itong alam na taong may kayang gampanan ang lahat ng mga ito, sabi ni Ghislaine, kaya mo naman gampanan ang tungkulin mo, diba? Tanong ating bida nang nakangiti pa kay Claude. Si Claude ay napabuntong hininga na lamang ng napakalalim, iyon ay dahil wala naman na itong magagawa pa. Kaya sabi nito, susubukan ko, pero pag talagang nahirapan ako, ipapaalam ko po sa inyo, sagot nitong si Claude. Ano, may mga bagay ka bang kailangan ngayon? Tanong ni Ghislaine na nakangiti pa rin. Sabi ni Claude, wala na po, pakiusap lang, huwag na po ninyong dagdagan pa, pagmamakaawan ni Claude. Matapos noon, ibinaling naman ng ating bida ang kanyang tingin sa mga dating opisyal at nagtanong kung iilan pang mga knights ang natira sa Fenris. Sabi ng mga ito, karamihan raw ay napatay sa digmaan, at ang ilan naman nakaligtas ay tumakas na, dala ng takot na baka isunod sila kay Count de Gaube. Naintindihan naman iyon ni Ghislaine, kaya hindi na siya nagtaka sa bagay na iyon. Sunod nitong tinanong ay kung iilan naman ang natira sa mga sundalo nila. Sabi ng mga dating opisyal mga nasa 32 na lamang ang natira matapos ang naganap na digmaan. Matapos ibahagi iyon ng mga dating opisyal, napabuntong hininga na lamang talaga itong ating bida. Sabi pa ni Ghislaine na ang pagpili ng pinuno ng kanilang militar ay saka na lamang pag-uusapan, at binigay naman kay Belinda ang headmaid na tungkulin, at ito ang magmamanage ng lahat ng mga katulong sa teritoryo ng ating bida, agad namang sinang-ayunan ni Belinda. Si Gillian naman at si Kaor ang ginawang pinuno ni Ghislaine pagdating sa pagsasanay ng mga mercenary, tulad ng kanilang matagal nang ginagawa, pero may iba pang plano ang ating bida kay Gillian at kay Kaor. Matapos ma-assign ang ibang tungkulin, muling binaling ng ating bida ang kanyang paningin kay Claude, sabi nito, ano? Simulan na natin ang trabaho ngayon din, sabi nito, na agad namang nabigla si Claude, ano? Ngayon na agad, ni hindi ko pa nga nauunawaan kung ano talagang sitwasyon ngayon ng lugar na ito, paliwanag ni Claude. Hindi mo na kailangang pag-aralan pa, malalaman mo rin yan pag sinimulan mo na ang trabaho, sabi nito kay Claude. Bago pa uli magreklamo si Claude, nagbigay na ito ng gagawin, at iyon ay ang census, o ang pag-alam ng kabuuang bilang ng lahat ng taong nakatira sa nasa sakupan ng ating bida. Ang teritoryong ito ay talagang napagsamantalahan na ng husto, tiyak marami sa mga tao ang nagsilikas na at nagpunta ng kabundukan, hanapin ninyo sila at dalhin pabalik sa lugar na ito, utos ni Ghislaine, masusunod po, tugon naman ng mga tauhan nito. Ang mga tao ay nagugutom na, kaya kailangan nating magdala ng mga pagkain rito na magagandang uri at malalaki, at maramihan, siguraduhin ninyo na ang dadalhin ninyo ay sapat para sa 6 na buwan, sabi ni Ghislaine. Sabi naman ni Claude, magagawa lang po nating bumili ng tamang bilang ng pagkain sa oras na malaman na po natin ang bilang ng mga tao rito, sa tingin po ninyo magkano po ang ilalabas ko para sa pagkain? Tanong nitong si Claude, trabaho mong alamin iyon. Sabi ni Ghislaine, ako po. Sino pa ba? O baka gusto mo ako na ang gumawa ng trabaho mo? Tanong na pabalik ng ating bida na naging seryoso ang mukha nito, na si Claude naman ay natahimik bigla. Dahil sa sagot na iyon ng ating bida, wala nang nasabi pa itong si Claude, iyon ay dahil trabago na niya ang lahat ng patungkol sa pamamalakad o sistema ng lugar ng ating bida. Ang kailangan lang gawin ni Ghislaine ay ang ituro sa mga ito ang mga dapat unahin at gawin, ngunit ang paggawa na ng mga bagay na iyon ay ang mga tauhan nito, lalong-lalo na si Claude. Kaya tumanggo-tango na lamang itong si Claude, at muling bumantong hininga. At hindi pa doon natapos ang bunganga ng ating bida, dahil parang bamaha ng napakatindi ng gawain na lumabas sa bibig nito. Sabi pa nito, kailangan natin ng plano pagdating sa supply ng pagkain, kaya magsaliksik ka kung saan maaaring makakuha ng tuloy-tuloy sa murang halaga na mga pagkain para sa taong bayan. Alam mo rin ang mga fasilidad sa lugar na ito ang mga kinakailangan ng mga pag-aayos, at kung ano ang pinakakailangan na ayusin kaagad, ayon ang mga dapat mong ipagawa agad. Ayusin mo rin ang mga sundalo na nakabantay sa mga pader at pinto ng Fenris Region, noong dumating tayo parang walang buhay ang mga iyon, at simulan mo iyon sa pinaka-pangunahing daanan ng mga sundalo. Dagdag pa ng ating bida, lahat ng daan ay ipasemento mo, pagandahin, at i-connect ang lahat ng daan patungo sa Forest of Demonic Beast na nasa per diem.
At suriin mo rin ang lahat ng military supply ng hukbo natin rito, palitan lahat ng mga makalumang kagamitan. Pakibilang rin ang lahat ng mga balon na gumagana pa sa lugar na ito, at magpagawa ka kaagad ng mga water system sa lugar na ito. Pagandahin mo rin lahat ng mga palikuran, ang mga kanal ay palinis at ipaayos mo rin, at magpagawa ka rin ng mga tamang lagayan ng mga basurahan. Magpagawa ka rin ng mga lalagyan ng mga kagamitan, at simulan mo na rin mag-ipon ng mga iba't ibang uri ng mga halamang gamot, mga mineral, at mga iba't ibang uri ng bato gaya ng mga runestone, at tuloy-tuloy pa ang bunganga ni Ghislaine sa pagratrat kay Claude. Nang mga gagawin nito, at habang pinapakinggan ni Claude ang lahat ng pinapagawa ni Ghislaine sa kanya, ang mukha nito ay bigla na namang nawalan ng dugo, at mukhang hihimatayin na naman ata ang isang ito. Lahat ng nakarinig sa mga utos ng ating bida ay nanghihina rin, at ayaw tumingin kay Ghislaine kundi nakayuko lamang ang mga ito, at natatakot na baka mautusan rin ng ating bida. Ang utos ng ating bida kay Claude ay talagang total na pagbabago sa buong Fenris region, talagang babaguhin ito at iibahin na, hindi tulad ng dating itsura nito, at lahat ng pagbabagang ito ay nasa balikat lahat ni Claude. At dahil si Claude ay talagang nabuhay na ginagawa ang lahat para lang mag-survive sa buhay, agad nitong tinaas ang kanyang kamay, at pinutol ang sinasabi ni Ghislaine nang walang takot, kaysa mamatay ito sa hirap. Sabi nito, masyadong maraming trabaho itong pinapagawa po ninyo sa akin, hindi ko ito kakayanin mag-isa, sabi nitong si Claude. Agad namang tumaas ang kilay nitong si Ghislaine at nagsabi, hindi ba binigyan na kita ng autoridad na mag-hire ng mga tao mo na makakatulong sa iyo? Kumuha ka ng mga tao at sila utusan mo na gawin ang mga pinapagawa ko sa iyo, sabi nitong si Ghislaine. At ayon, biglang nabuhayan itong si Claude, at nagmay kakaibang ngiti at tuwa itong naramdaman, kaya agad niyang piyang ikot-ikot ang kanyang paningin sa paligid, at naghahanap na posibleng magiging tao niya. Noong una ang mga tao sa paligid ay nakatingin kay Claude, na tinitignan siya ng mga ito na parang basura, pero ngayon wala nang makatingin sa kanya, dahil ayaw nilang mapasama sa hirap na pagdadaanan ni Claude sa kamay ng ating bida. Dahil walang tumitingin sa kanya, agad na lang itong pumili ng kahit sino, sabi nito, hoy ikaw. Anong trabaho mo? Sa ngayon ako po ang may hawak ng mga kabayo, sagot ng lalaki, sabi naman ni Claude, ayos. Kung ganun makakatulong ka pagdating sa mga supplies, tulungan mo ako, magtrabaho ka para sa akin, sabi naman nitong si Claude. Teka lang, parang inaatake ako ng dati kong sakit, nagpaplano na pala akong maretiro, at sabay ubo-ubo pa ng isang ito makaiwas lang kay Claude. Kaya agad ibinaling ni Claude ang kanyang paningin sa iba pa, at napailing-iling na lamang ito. Iyon ay dahil kahit binigyan siya ng kapangyarihan ni Ghislaine na kumuha ng mga tao, wala naman itong makuhang tao, dahil halos lahat ayaw nang magtrabaho sa dami ng pinapagawa ng ating bida. Ang problema rin ni Claude ay pinapatay na ni Ghislaine ang ibang mga high-ranking officials, ang mga naiwan na lamang ay mga nasa mabababang posisyon, na hindi naman pwedeng kunin ni Claude dahil mataas na posisyon ang hawak niya ngayon. Alam na ni Claude na hindi basta-basta ang trabaho na bibigay ni Ghislaine sa kanya, kaya lang hindi niya inakala na ganito kabigat ang papasanin niya ngayon, kahit pa raw ang kanang kamay ng isang hari, kapag ganitong trabaho ang binigay ni Ghislaine ay tiyak na mahihirapan rin. Dahil wala talagang makuhang tao itong si Claude at ayaw naman sumama ng iba sa kanya, talagang nainis na ito, at sumigaw, "Buwisit, ibig sabihin ako lang talaga magtatrabaho mag-isa nito, hindi ko kaya ito," sigaw na pag-alit ni Claude. Imbis na magalit ang ating bida, ngumiti lang ito ng napakaganda kay Claude, at nagsabi, "Paano mo nasabi na hindi mo kaya? Sigurado akong kaya mo iyan, subukan mo muna kasi at saka mo sabihin sa akin. Napakarami kasing gagawin ng sabay-sabay, ibigay mo sa akin ng paisa-isa lang at magagawa ko ng maayos iyan, tao lang ako hindi ako robot," pagrereklamo ni Claude. "Hindi pwede, wala na tayong oras para sa bagay na iyan," sabi ng ating bida para putulin na ang gustong mangyari ni Claude. Nagmamadali ngayon si Ghislaine, iyon ay dahil si Duke Delphine ngayon ay nakafocus sa pagsakop nito sa royal family. Kaya kailangan kaagad bumuo ng napakalakas ng hukbo at teritoryo ng ating bida sa lalong madaling panahon, bagay na hindi alam ni Claude, kaya ganun na lamang ito magreklamo kay Ghislaine, kasi hindi niya naiintindihan ang lahat. Sabi naman ni Claude, "Hindi pwede.
Mas gugustuhin ko pang mamatay kaagad, kasya mamatay sa kakatrabaho ng mga pinapagawa mo. Kung papatayin mo ako, patayin mo na ako ngayon, para hindi na ako maghirap pa. Sigaw ng sigaw si Kaur sa pagrereklamo nito sa ating bida, na si Ghislaine naman ay sumenyas kay Kaur, na agad namang nangiti itong si Kaur, dahil magagawa na niyang patayin si Claude ng may pahintulot, kaya inilabas kaagad ni Kaur ang kanyang espada, at pinaikot-ikot pa ito gamit ang kanyang kamay na para bang nananabik ng tagpasina ng braso o ulo ni Claude. Sandali, sandali lang, talagang papatayin mo talaga ako. Pag-aawat ni Claude na takot ngayon, at tumitingin-tingin pa ito sa paligid na naghahanap ng tutulong sa kanya, kaya lang lahat ng mga dating opisyal ay talagang iniiwasan siya, dahil baka madamay pa sila, na ang mga mersenaryo naman ay agad na hinarangan ang lahat ng mga pwedeng daanan ni Claude para tumakas ito. Noong una akala niya talagang siraulo na pinuno ang ating bida, pero habang tumatagal ay talagang mas mabaliw pa raw ito kaysa sa mga siraulo, dahil hindi niya maintindihan ang takbo ng isip ni Ghislaine, kung kailangan ba talaga siya nito o hindi, dahil madali lang siyang ipapatay nito, pero ang dami-daming pinapagawa sa kanya. Nasabi na lamang ni Claude sa sarili nito, katapusan na ng lugar na ito, katapusan na rin ng buhay ko. Sabi ni Claude na hindi niya matanggap na sa ganitong paraan siya mamamatay, at dahil doon, tuluyan nang hinimitay sa takot itong si Claude dahil talagang hindi niya moari ang lugar na napuntahan niya. Nagsisimula ng kumilos ang kalaban, ang angka ni Duke Delphine para pabagsakin ang royal family, na hindi alam nito ay nagsisimula na ring magpalakas ang ating bida na pabagsakin naman itong si Duke Delphine, ano-ano pa kayang paghahandang gagawin ng ating bida para buhayin ang patay na lugar na kinaroroonan nito ngayon. Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!